Para po sa devotion natin patungkol sa miraculous signs. So, dalawang devotions po ito, no, magkasunod. Yung kahapon po ay practical signs, tas ngayon naman po ay miraculous signs. Maganda po kung mapanood nyo pareho. Now, dito po sa devotion natin na ito, pinaliwanag po natin kung bakit hindi na natin kailangang maghanap ng mga miraculous signs. Kasi yung miraculous signs, ang purpose talaga nun is to validate the messenger. So, hindi na tayo nagpe-pray ng, Lord, gusto kong, kung totoo na nandiyan ka, kumidlat ng 3 beses, no? Dito sa harapan ko. Hindi na ganon. Ang purpose ng miraculous signs nung unang panahon, primarily is to validate the messenger. Pangalawa, miraculous signs confirm the message. And pangatlo, miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. So, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo naghahanap ng miraculous signs. Though, kapag nagkaroon ka ng karamdaman at sinabi ng mga doktor na wala na makapagpagaling sa'yo, walang gamot, walang doktor, walang espesyalista na makakapagpagaling sa'yo, hindi ko sinasabi na wag kang manalangin ng himala. Of course, you can ask God. Sabi mo, Lord, wala na makakapagpagaling sa akin according sa mga doktor at sa mga eksperto, but I believe in you. Alam niyo po yung Diyos, hindi natin pwedeng ilagay sa kahon at sasabihin natin, hindi ka na makakakilos, you can't do any miracles today. Pang-Biblia lang yan. Pang-biblical times lang yan. Hindi po ganon. God can do miracles even today. Pero, yung miracle na tinutukoy po sa Biblia, hindi na po yun yung hinahanap natin. Na as if, kailangan pang, pag tayo nangangaral ng ebanghelyo, kailangan may backed by miracles pa, no? Of course, again, hindi natin kinakahon yung Diyos kung gusto niyang kumilos na may miracles, lalo na sa mga missionaries na nagpupunta sa mga tribal groups, no? Na minsan talaga merong mga backed by miracles bilang katunayan na talagang yung Diyos ay kumikilos doon sa mga missionaries na yon. Maraming mga stories na ganon. Kaya hindi natin sinasarado. Ako, personally, hindi ko sinasarado yung isip ko sa mga miracles ng Diyos. Pero normally, sa panahon natin ngayon, hindi na natin hinahanap yung miracles. Bakit? Sapat na po kasi yung salita ng Diyos. Sapat na yung mga nakita nating miracles sa Biblia na nagpapatunay na yung Biblia ay totoo at ang mensahe ng Panginoon Jesucristo ay totoo. Now, tingnan niyo po yung bigyan nating pansin, no? Meron po kasi mga verses dito na hindi na bigyan ng pansin. Pero ulitin ko muna tong kay Thomas. Si Thomas po, after the resurrection of Jesus Christ, si Thomas, hindi pa siya naniniwala initially. Sabi na ng mga alagad sa kanya, Thomas! Si Jesus, nag-resurrect, muling nabuhay. Si Thomas, kaya nga doubting Thomas Sabi ni Thomas rito, unless I see the nail marks in his hands. Makita ko muna yung butas doon sa kanyang mga pinagpakuan. And put my finger where the nails were. And put my hand into his side. Kasi sinabat si Jesus Christ sa tagiliran. Gusto niya ipasok pa doon, daliri niya doon sa tagiliran ni Jesus. Sabi dito, I will not believe. Hindi ako maniniwala. Pero, yung sagot ng Panginoon Jesucristo rito, pakinggan niyo po mabuti. Sinabi sa kanya ni Jesus, this time nagpakita ng si Jesus kay Thomas, sapagkat ako'y nakita mo, ikaw'y sumasampalataya. Kaya ka lang sumasampalataya kasi nakita mo ako. Hindi ba sapat yung salita ko sa inyo na magre-resurrect ako? Sabi rito, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapalad, mga kapatid, mapalad daw, mapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Anong tawag sa atin, mga kapatid, na hindi nakita yung resurrection ni Jesus, hindi natin nakita yung aktual na muling bumangon mula sa mga patay ang ating Panginoon Jesucristo? Anong tawag sa atin? Blessed, pinagpala. Kahit hindi tayo nakakita, nananampalataya tayo kay Kristo. We're blessed, pinagpala tayo. Bakit po? Alam niyo po, si Lord, ino-honor niya rin yung yung buong-buo yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kahit hindi natin nakita ng personal ang ating Panginoon Jesucristo. Doon nga, mas lalong napiplease ang Diyos. Alam niyo po, sabi sa Book of Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. Kung ikaw yung isang tao na to see is to believe, hindi matutuwa si Lord sa iyo.
Pero kung ikaw yung isang taong to believe is to see, happy si Lord sa iyo, masaya si Lord sa iyo. Aba, itong tao na to, hindi ako nakita, pero nananampalataya sa akin, willing pang ibigay yung kanyang buhay para sa akin. Matutuwa po si Lord. Kaya sabi rito ni Jesus Christ, mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. And then verse 30 sabi dito, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda, marami pang mga signs and wonders and miracles. Pero, hindi minarapat ng Diyos na umasa tayo sa mga signs and miracles para lang maniwala. Verse 31, sabi dito, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. So, para sa atin, sapat na naisulat ang mga miracles na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, including the resurrection at mga signs and wonders sa Biblia para manampalataya tayo. Sa panahon natin ngayon, ito ang kailangan natin, yung testimony, yung Biblia na nakasaad dito yung mga katotohanan ng Diyos. Kaya sabi dito, ngunit ang mga ito'y isinulat. Nandito na, isinulat. Kaya kahit hindi natin nakita si Jesus, alam natin yung nangyari, ito sumasampalataya tayo. At ang sabi ni Jesus, you are blessed. Pinagpala. Now, punta tayo sa Luke chapter 16 verse 27 to 31. Hindi kasi kasya sa devotion natin to. Buti na lang may mga extra videos kagaya nito. Now, ito po ay istorya ng isang mayaman tsaka si Lazarus. Namatay si Lazarus, namatay rin yung mayaman, at yung mayaman ay napunta doon sa place of torment. Sa dakong ito ng pagdurusa. Okay? So, nagdurusa na siya. Sabi nung nagdurusa, I beg you, Father, kausap niya si Abraham, send Lazarus to my family. I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. So sabi niya, ipinapakuusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Sabi nung mayaman, may mga kapatid pa ako, sana hindi sila mapunta rito sa kapahamakan. Isugo nyo si Lazarus. Sabi rito sa verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan at ni Moises at ang mga propeta. Sipin niyo po yung sagot ni Abraham. Sabi ni Abraham, meron silang Biblia. Andun ang kasulatan. Andun yung kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Dapat doon sila maniwala sa nakasulat. So sabi dito, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Sumagot yung nagdurusa, hindi sapat yan. Hindi sapat yung, sa panahon natin ngayon, hindi sapat yung Biblia. Sa panahon nila, yung Old Testament pa lang meron sila. Hindi sapat yung Old Testament. Yung mga sulat ni Moses, propeta, hindi sapat yun. Sabi rito, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit, kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, anong hinihingi ng mayaman na yon? Signs and wonders. Gusto ng mayaman na magkaroon ng miracle para pag nagkaroon ng miracle, mananampalataya yung kanyang mga kapatid na nabubuhay pa sa mundo. Sabi dito, pag nakakita sila ng isang patay na muling nabuhay, si Lazarus, magsisisi sila, tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Tsaka pa lang sila magsisisi pag may miracle na. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, ibig sabihin talaga si Abraham, ang sinasabi niya, bumase ka dun sa nakasulat sa Biblia. Sabi niya, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila pananiniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. What's the point? Yung signs and wonders, it doesn't matter. Kung ayaw mo talagang maniwala, hindi ka maniniwala. Tingnan nyo si Jesus Christ nga nag-resurrect. That's the point of Abraham eh. Sabi niya, si Jesus Christ nag-resurrect. Kahit nag-resurrect si Jesus, tingnan mo, yung ibang mga tao hindi pa rin nananampalataya kay Jesus. Bakit? Yung puso ng tao, pag ayaw talaga maniwala, hindi maniniwala. So, ang kailangan talaga sa atin, magbase tayo sa nakasulat sa Biblia. Hindi na kailangan ng signs and wonders. Yung signs and wonders, nangyari na eh. Kailangan pa ba natin ngayon yan?
Ngayon, kung mangyari man yan ngayon, kung ayaw talaga maniwala ng tao, hindi maniniwala yung tao. That's the point. Kaya nga si Jesus, nag-resurrect na, even sa time niya, marami pa rin hindi na nampalataya sa kanya. So, I hope marami po tayong natutunan dito sa devotion natin na to, no? Naka 10 minutes na tayo. Pero one point na lang, no? Kaya naman natin ginagawa yung devotion na to, extra insight na to para mas lumalim pa tayo sa kalaman. Pero gusto ko lang mag-close dito sa point number 3 natin sa devotion natin ito. Be God's living miraculous sign to others. Kung naghahanap ka ng sign, again, wag ka na maghanap ng sign kasi ikaw na yung sign. You are the living miraculous sign of God. Ikaw yung binago ng Diyos na maging sign sa ibang tao. Na totoo nga yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na bumabago ng buhay. You are the sign. You are the living miraculous sign of God. I hope maranasan ng ibang tao yung katotohanan ng ebanghelyo sa pamamagitan ng aking buhay at ng iyong buhay. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.